Isang mainit na pagbati at pasasalamat sa inyong mga tapat na taga-suporta, at Randy Liga, at Romnek Balaes, at Liolso, at Juani Delfino 6671, at Gabriel Fernandez-U7Q, narito na ang inyong hinihintay. Kabanata 7, biglang bumukas ang lagusan, whoosh. Isang malakas na ihip ng lilang enerhiya ang humila kay Pluto papasok. Pagdilat niya, nasa gitna siya ng matarik at bato-batong kabundukan. Ito ang mga, napahinto siya nang makita ang mga anino na nagmamasid sa kanya mula sa gilid ng bundok. Level 9 Blade-tail Leopards, tatlong mabangis na hayop na kulay itim, may nagliliyab na pulang mata, at buntot na hugis talim na kumikinang sa pulang liwanag. Mabilis na sinuri ni Pluto ang kalaban, mababa ang tibay nila pero sobrang bilis kumilos. At ang mga anggulo ng atake nila ay nakakatakot, wala silang kahit anong depensa, kaya kailangan kong maging matalas at hindi sila papalapitin. Agad siyang kumilos. Ipinatawag niya ang kanyang lakas ng Necromancia, ipatawag, mga sundalo ng Necromancia. Palibutan niyo ako, walang makakalusot. Swish! Mula sa lilam ay lumabas ang kanyang mga kalansay na sundalo, may mga kalasag, sibat, at palakol, at agad na bumuo ng pader sa paligid niya. Sumugod ang mga leopardo na may matinding sigaw, roar. Ngunit hinarap sila agad ng kanyang mga tagapagtanggol. Sa ilang sandali pa, bumagsak ang unang kalaban. Blade-tail Leopard down. Plus 300, karanasan. Namangha si Pluto habang tinitingnan ang nakuhang puntos, iba talaga ang epekto ng level 9 Blessing Rift. Kahit ang mga karaniwang kalaban ay nagbibigay ng ganito karaming karanasan. Sa ganitong bilis, aakyat pa ako ng antas bago pa man ko makaharap ang pinakamalakas na halimaw dito. Napatay na ni Pluto ang lahat ng leopardo sa pasukan ng lagusan. Tapos na ang mga kalaban sa pasukan, oras na para lumalim palalo. Ngunit napansin niya ang problema sa kanyang estratehiya, karamihan sa mga sundalo ko ay nakapako lang sa pagbabantay sa akin, sayang ang lakas nila. Kailangan kong ayusin agad ang paraan ng pagtatanggol ko para hindi maubos ang puwersa ko. Isa-isa ring bumagsak ang natitirang mga kalaban. Blade-tail Leopard down. Plus 300, karanasan. Blade-tail Leopard down. Plus 300, karanasan. Blade-tail Leopard down. Plus 300, karanasan. Sa huling sigaw ng galit ng mga hayop, roar, bumagsak din ang huli. Biglang umikot ang asol na liwanag sa paligid ni Pluto, umangat ng antas. Level 9 Level 10, napangiti siya, sa wakas. Umabot na rin ako sa 2 numero. At may higit pa, bagong kasanayan naka-unlock, mata ng kamatayan. Namangha si Pluto, sa ika-10 antas, may bagong kakayahan na agad. Biglang lumitaw sa harap niya ang isang dambuhalang nagliliyab na pulang mata, na napapalibutan ng madilim na enerhiya ng kamatayan, ang tunay na anyo ng kanyang bagong kapangyarihan. Nakita na ni Pluto ang buong detalye ng kanyang bagong kakayahan. Mata ng kamatayan, gastos, 5 mapi lamang. Epekto, kailangan ng 24 na oras na paghahanda bago magamit, ipapatawag ang dambuhalang mata ng patay. Sinumang magtama ng tingin dito ay mapapailalim sa kalagayan ng takot, hindi makakakilos ng tuluyan. Ang tagal nito ay nakadepende sa pagkakaiba ng antas, at umaabot hanggang 5 segundo. Napagtanto niya agad ang halaga nito, ito ay matinding kontrol sa kalaban. Ang tagal ng takot ay nakadepende sa kung gaano ako kalapit sa antas nila, basta hindi ako masyadong mahina, kaya ko silang patigilan ng ilang segundo. Napakalakas sana nito, kaya lang, ang 24 na oras na paghahanda ay ginagawa itong pang isang beses lang gamitin. Kaya naman walang gustong gamitin ang kasanayang ito. Ngunit biglang nagliwanag ang kanyang mukha, maliban na lang kung mayroon akong pag-alis ng paghihigpit. Basta sapat ang aking MP, teoryang kaya kong gamitin ito ng paulit-ulit, walang katapusang takot para sa lahat ng kalaban. Biglang may dumagundong na tunog, klang, at lumabas ang tunay na kalaban, ang hari ng Blade-tail Leopard. Isang dambuhalang hayop na puno ng pulang marka at nakakatakot na pangil, na nagngangalit ng malakas, roar. Namangha si Pluto, nauna na agad ang pinakamalakas na halimaw. Ngunit hindi siya nag-atubili. Itinaas niya ang kanyang sandata at nag-utos, palibutan niyo ito. At pagkatapos, lipunin niyo ng tuluyan.
Agad na sumugod ang hari ng Blade-tail Leopard, whoosh, at gamit ang kanyang buntot na hugis talam, pinagputol-putol ang mga kalasag at katawan ng mga sundalo ni Pluto. Swish! Napahinto si Pluto sa gulat, sobrang bilis nito. Hindi pa man tuluyang nakabuo ang pader ng mga sundalo ko, nakatagos na agad siya. Sa ganitong bilis, mauubos ang hukbo ko bago pa man nila ito matamaan kahit minsan. Wala na siyang oras mag-isip ng karaniwang estratehiya. Huminga siya ng malalim at humawak ng mahigpit sa kanyang sandata. Kung ganoon ang sitwasyon, subukan natin ang bagong kakayahan. Umuugong ang madilim na enerhiya sa paligid, whoosh, at lumitaw ang dambuhalang nagliliyab na pulang mata sa itaas niya. Panahon na para subukan ang mata ng patay. Itinaas niya ang boses at tinawag ang halimaw, hey! Hari ng Blade-tail Leopard. Galit na sumagot ang halimaw sa matinding sigaw, roar. Habang papalapit ito ng lalo, nakatitig na ito ng diretsyo sa nagbabantang mata sa itaas ni Pluto. Bumuhos ang nakakatakot na pulang liwanag, whoosh, at ang dambuhalang mata ay bumukas ng buo. Ang nakapapaso na tingin nito ay tumama ng diretsyo sa hari ng Blade-tail Leopard. Biglang nabago ang ekspresyon ng halimaw. Ang matapang na sigaw nito ay hamina, roar at lumabas ang markang takot sa paligid nito. Hindi na ito makagalaw kahit paano. Napangiti si Pluto, mas mababa ang antas ng hari kaysa sa akin, kaya aabot ito sa pinakamataas na epekto, 5 buong segundong takot at pagkawalan ng kakayahang kumilos. Hindi siya nag-aksaya ng oras, wala ng problema. Kapag natapos ang takot, magpapatawag lang ako ng panibagong mata. Wala akong limitasyon sa paggamit nito. Agad siyang nag-utos, gawin, mga kalansay ng palburang pampasabog. Whoosh! Agad na nagbago ang anyo ng mga kalansay, ngayon ay bitbit nila ang mga bar aisles na puno ng pampasabog. Itinuro ni Pluto ang nakatigil na halimaw, isaboy nyo na. Boom! 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 Sabay-sabay na sumabog ang lahat ng bar aisles. Ang naglalagablab na apoy at pagsabog ay bumalot ng buo sa hari ng Blade-tail Leopard, habang nakatali pa rin ito ng takot at hindi makaiwas kahit 1 pulgada. Lumipas ang 5 segundo at nawala na ang epekto ng takot. Agad na nagbalik ang galit at lakas ng hari ng Blade-tail Leopard, at muling naghandang sumugod habang nasusunog pa rin sa paligid. Ngunit hindi nag-atubili si Pluto, sumigaw siya, ulitin natin. Dahil sa kanyang pag-alis ng paghihigpit, hindi na niya kailangang maghintay ng 24 na oras. Agad na inulit ang kasanayan, mata ng kamatayan, at muling bumukas ang nakakatakot na dambuhalang mata sa itaas. Boom! Crash! Bago pa man makagalaw ng tuluyan ang halimaw, muling tumama ang nakapapawing tingin nito. Habang nakatali ulit sa takot, sumabog ng sunod-sunod ang mga natitirang bar aisles ng pulver, boom! 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 Bumalot ang apoy at pagsabog sa buong katawan ng hari. Sa huli, hindi na ito nakayanan pa. Bumagsak ito ng tuluyan. Blade-tail Leopard King tinamba na. Dagdag 30,000 karanasan. Biglang nagliwanag ang paligid ng asul, swoosh, at namangha si Pluto, nakuha ko na rin ang susi ng pagpapala ni matandang Crowley. Ganyan ba kalaki ang ibinibigay na gantimpala kapag tinatapos ang mga boss? Namangha si Pluto habang nakatingin sa kanyang stats, sa ibang mga piitan, imposibleng makakuha ng 2 antas sa iisang pagtakbo. Pero hindi naman pagtaas ng antas ang pinakamahalaga ngayon. Pangalan, Pluto. Klase, Necromancer. Antas, 11, 11.1%. Puntos sa katangian, 5, hindi pa nakaalok. Kakatapos ko lang umabot sa antas 10 at dapat ay nakuha ko na ang bagong pag-alis ng paghihigpit, pero naabala ako bigla ng hari ng Leopardo. Biglang lumitaw ang abiso, bagong paghihigpit tinanggal na. Pag-alis sa pagkakakulong ng pisikal na anyo. Epekto, pansamantalang magbabago sa anyo ng impyerno, isang kalagayan na walang pisikal na katawan. Sa anyong ito, lahat ng pisikal at mahiwagang pag-atake ay dadaan lang at hindi makakasakit kahit paano. Mabilis na mauubos ang MP habang ginagamit ito. Namangha si Pluto ng husto, sa anyo ng impyerno, hindi ako matatamaan ng kahit anong pinsala. Ito na ang pinakamalakas na kasanayan para mabuhay. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ng iyong opinyon,
at i-subscribe ang channel para hindi mo mamiss ang susunod na mga kapana-panabik na manhwa recap. I-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat bagong upload. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na recap, ingat, at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata.